So, good day everyone. Ngayong araw, we're going to discuss a certain documentary. Dito, aalamin natin kung ano ba yung mga certain cognitive, moral, and social development yung kanilang nakuha noong sila ay bata pa by relating it to a theories of cognitive, moral, and social development. So, a small insight about this documentary, it is Batas Bata by Atom Arroyo. It features teenagers who were exposed to a harsh environment and how their traumatic experience changed their way of living and thinking. So this is a documented story of the untold side of the devilish impact of the third world society in the moral development and the behavioral aspect of these different teenagers. So now, isdako tayo sa unang teenager. We have Marcelo. He is a 17-year-old guy who committed a murder because of that. He was under the supervision of the MYRC, or the Manila Youth Reception Center. Because of his traumatic experience during his childhood, he became one of those criminals to survive and face this unchanging world. Inabutan namin sa presinto si alias Marcelo, ang batang sospek sa pagpatay sa isang lalaki sa Maynila. Ang kanyang balisang lola nagpunta sa police station para samahan ng apo. Tama kayo, Nay. Samahan niyo siya, Nay. Salamat. Dahil po sa amin. Yeah, thank you. Dahil wala pa sa hustong gulang, hindi sa city jail dadalhin si Marcelo. Batang nagkaroon ng problema sa batas ang tawag sa mga menor de edad na nasangkot sa krimen. Sa Ingles, Child in Conflict with the Law o CICL. Habang gumugulong ang kanilang kaso, inilalagay sila sa pangangalaga ng social workers at hindi isinasama sa nakatatandang mga preso. Consider pa rin talaga siyang bata na hindi pa ganun kalinaw mag-isip. Nakakagulat, sir, na kayang gawin ng ganong edad na makapatay ng tao. Si Marcelo, tahimik lang at mukhang kalmado. Kamusta ka? Okay lang, sir. Anong mangyayari sa'yo? Saka nasabi ko na rin po sa authority na totoo naman po yung ginawa ko. Ay! Galing sa iskinita! Pinuto ka na agad siya! Grabe. Alitan daw sa utang ang dahilan kung bakit binaril ni Marcelo ang isang kapitbahay. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima. So, we can see in the clip that he shot one guy because of death. Makikita natin doon that his id is very strong. Ibig sabihin, na-overpower nito yung ego and your super ego. Because of his desire to kill that someone or to kill that guy na may utang sa kanya, is pinatay niya ito. Without thinking about the consequences na mangyayari sa kanya. Isa pa kung bakit sinasabi natin na malakas yung id niya kaysa sa ego, it is because marami na siyang naging atraso or labas-pasok na siya sa MYRC or sa Manila Youth Reception Center. Dahil doon makikita natin na mapusok yung pagkatao ng batang to, and without the guidance or the proper guidance from his guardian,
is he became a criminal or a murderer at such a young age. But that doesn't mean that he cannot change. As he seen his grandmother's pain, he built courage and hoping for his betterment. Although he cannot correct what he had done during his past, but taking this chance to take the change will be a better option to pay the price for his sin that he committed. Not only for himself, but also to those people who express or who is concerned about his future and especially his guardians. Although alam natin sa sarili natin na hindi ganon kadaling magbago. Lalo na kapag yung bagay na yun is talaga nakasanayan na natin gawin. Pero hindi natin mapapaunlad ang sarili natin o mas mabibigyang magandang buhay ang sarili natin kung hindi tayo magte-take ng action. It is better to take a move now kaysa pagsisihan yung mga bagay na sana ay ginawa natin noon pa lamang. Matapos ang ilang linggong pamamalagi sa shelter, tila nagkakaroon ng panibagong determinasyon si Marcelo na baguhin ang kanyang buhay. Gusto ko talaga makapag-aral para makabawi ako sa lola at lolo. Kahit nung nagawa ako sa kanila. Sa kanyang kalagayan ng mga kapatid ko. Sa ako yung lola ko. Lalo ko sa kanyang mga nagmamahal sa akin. Marami pa naman pong pag-asa. Kung nasa sarili ko na po yung kung talagang pagsisikapan kong umayos. Ganun po. And now, dako na tayo sa next character. We have Kenji Indio. Madalas, problema sa pamilya ang isa sa mga ugat kung bakit napapariwara ang ibang kabataan. Si Kenji, lumaki nang walang mga magulang. Bata pa po ako, iniwan na po ako ng tatay ko eh. Tatay ko po kasi may lahi pong hapon. Hindi lang po yung nanay ko. Tapos bali nag-ibang bansa po yung nanay ko. Yung nanay mo nagtrabaho ba sa ibang bansa? Opo. Saan siya nagtrabaho? Sa Abu Dhabi po. Sa Dubai. Asa na siya ngayon? Nandun pa rin po. Gano'ng kadalas siya umuwi? Minsan lang po siya umuwi. Pag umuwi po siya dito, mga ano lang po eh. Mga bakasyon niya po ng 3 buwan, 1 buwan, ganun lang po. Na-meet mo pa ba yung papa mo? Hindi na po. Kailan siya umalis? Bata pa po ako eh. Huling picture ko po sa akin, siguro mga 2 years old pa lang po ako. Oo. Nakita ko lang po sa picture. Bakit ba ang mga kabataan napapabarkada, tingin mo? Tingin ko po yung iba po, may mga problema po, tapos di po napapansin ng magulang, ganun po. Kaya po, lumalabas na lang po para iwasan malungkot po, ganun. Kenji was a 19-year-old teenager. He was the leader of a small group of teenagers or gang kung tawagin. Because of his early separation to his father and his mother for work, he roams the outside world without guidance, making the streets and the people around him as family to cope and survive. Dito na ikaw yung batang may samurai. Hindi po. Tawag lang po sa akin dito ng iba, boy saksak eh. Bakit boy saksak? Kasi po nakasaksak po ako eh. Sa Solis. Nabalita po yun. Sa pulsa CCTV, ang habulan 2 grupo ng kabataan sa Tondo, Maynila na nauwi sa pananaksak. Naabutan ng isang lalaking 12 anyos na sinaksak sa likod. Ano nangyari dun sa sinaksak mo? Okay naman po. Awa ng Diyos, okay naman po. Bakit mo sinaksak? Romiasbak po kami ganun. Tapos siya po yung naabutan ko. Kasi pag gano'n po, away po. Basta magka-agrupo po, kahit sino na po dun, basta makabawi lang po eh. Ano nangyari? Hindi ka ba inaresto nun? Nagano po kami, naipag-areglo po. Nagmakawa po ako sa magulang, tapos naipag-areglo po kami. Kami na lang magpasagot sa ospital, ganun po. Pumayag naman po. So, as you can see, doon sa clip na napanood natin, ito is na televised or naibalita rin sa national TV. So, makikita natin dun sa clip na si Kenji is merong hinahabol na isang bata or isang parte ng kabilang grupo ng kanilang kaaway. So, dito is makikita natin kung paano niya pinagat or hinabol yung isang bata tapos ay sinaksak sa may bandang leeg yung bata. We can see in this scenario na yung id ni Kenji is tumataginting or mas na-overpower niya yung ego despite na alam niya na masama
yung ginawa niya is pinagpatuloy niya pa rin for the sake of revenge na makukuha niya rito. Nang kumustahin namin si Kenji sa kanilang lugar, ibinalik pa nga niya ang dating kulay ng buhok dahil may bagong trabaho kasi ang binata. Ano ba mga plano mo ngayon? Magtrabaho po at ako mag-ipon. Para po may mambag sa vision connection. Bago na rin po yung paraan ko po para po makapagbago nila. So, tulad din ng nauna, si Kenji is nagkaroon din ng tapang na magbagong buhay. Nagkaroon siya ng courage and hope para itama yung mga past na mistakes na nagawa niya. And para din sa ikakabuti ng kanyang kinabukasan. Dito, may papakita natin na tayo bilang tao is meron always choice to take a different path or to be a better person kung gugustuhin natin. Dito pinapakita na hindi pa huli ang lahat para magbago. Now, let's move on to the next two characters. We have Toti and Obet. Toti was 17 years old and Obet was 15 years old. Despite their young age, they become a hitman. They committed a grave sin. They destroyed their lives by destroying others. Yung una mong trabaho, anong nangyari? Yun naman po. Kaya po ako nun nasiyahan kasi yung first time ko po, naging madali lang po sa akin. Hindi po tumagal ng 3 araw yung pagbabantay ko po nun. 2 araw lang po, tas kumbaga, pinutungan ko po agad. Bakit kayo pa sa dinami-dami ng pwedeng kunin ng mga birador? Iba na po talaga kasi ngayon. Kasi po pag bata talaga, hindi mo po mapagkakamalan. Anong nararamdaman niyo pag meron kayong ganong klaseng trabaho? Sa totoo lang po, konsensya po yun. At saka 3 araw po sa akin sunod-sunod na napanaginipan ko po yung anong ginawa. Okay na kaya naman po itong pagtagal-tagal na. Kasi mga adik naman yung inaano namin, yung mga salot ng salipunan, mga adik lang. So, as you can see in the video, they are also being overpowered by their needs. They are being overpowered by the pleasure of money. So, despite the young age, they engage in these illegal works, such as killing a person, because of the protection that they get from it, and also the money that they can get from doing this kind of activities. So, dito, nakakalungkot lang na despite na bata pa sila is nagagawa na nila yung ganitong uri ng trabaho para lang sa pera or para lang sa kanilang protection na makukuha dito. Hindi rin naman natin sila masisisi because they are being threatened by these people around them. Yan nga. Despite na boastful si Obet sa kanyang work o sa pagpatay dahil sa pera, hindi pa rin siya nilalayuan ng kanyang konsensya. Sometimes, yung kanyang unconscious mind or yung konsensya is hinahabol pa rin siya hanggang sa panaginip. Sinabi niya rito na 3 days niya laging napapanaginipan yung kanyang mga ginagawa. At isa pa naman is merong problema si Toti sa kanyang deductive and analogical reasoning. Dahil meron siya ditong sinabi na makikita natin sa video na pinapatay lang daw nila is mga addict or yung mga masasamang tao, which is wrong pa rin. Kasi kahit na masasama yung taong pinapatay nila is yung way ng pagpaparusa sa kanila is mali, or yung pagpatay sa kanila is mali pa rin gawain. So dapat is batas yung nagpapataw ng parusa sa mga ito. And now let's go to the last character. We have Augusto Daga Virgo. Isang hotdog vendor sa Divisoria si Augusto na mas kilala sa bansag na daga. Dating CICL si Daga. Dito nga raw niya nakuha ang kanyang palayaw. Nung nagpalayaw kasi sa akin yung visit na pulis sa akin na 8 pulis, sinabol kasi ako nun, sir. Pati yung ilalim ng truck na tumatakbo, ginapang ko, sir. Para hindi lang ako mahuli, malapit na sila sa akin eh.
O kaya yun, pagkahuli niyo sa akin, sabi sa akin, lintik ang daga ka. 9 na taong gulang lamang si Daga nang lumaya sa kanilang bahay sa Batangas dahil sa pambubugbog ng kanyang amain. Sa Maynila, natuto siyang makipag-away, magnakaw at mang-hold up. Ano yung kaso na talagang nakadali na sa'yo? Yung murder. Yung nakapatay na ako. Informer yun eh. Kahit hindi ako yung nang-hold up, ako yung tuturo niya. Tapos nakikibugbog siya pag nahuhuli ako. Nananakit din siya, hindi naman siya polis. Sabi ko sa sarili ko, pag nakita tayo, papatayin kita. Yun, nakita kami. Pinablangko na ako. Sinaksa ko siya ng bariki. Lumang batas pa ang umiiral ng At the age of 9, he decided to leave their house to escape the nightmare unconsciously brought by his father. He became homeless, roaming the streets with danger that may come anytime. To survive, he does anything, gets his hands dirty, and make his name tarnished by engaging in illegal works to survive. During when bata pa siya, makikita din natin na yung ego niya is being overpowered by his id. That is when he decided or he killed someone because he was very angry dun sa taong yan. Dito may papakita na yung pleasure na makuha yung kanyang hangarin or makapaghigante is ginawa niya yung hindi dapat. But, ayun nga, just like the two others like Kenji and Marcelo, he built courage and hope to change himself. He decided to take another path, to live his old self. Pinili niya na magbago and para makatulong sa ibang tao, pati na rin sa kanya. As you can see in the video that he became a better person and makikita natin na yung pagbabago sa kanya. Magandang hapon, mga kapatid. Ako hindi ako marunong magbasa at magsulat. Wala akong pinag-aralan. Hindi ako naiiyan sabihin sa inyo. Pero kayo, may pag-asa pa kayo, mga kapatid. Sana maging aral ako sa inyo. Walang baboy. Diba? Nagkakilala rito si Daga at Marcelo at nag-usap sandali. Una sa lahat na pusok ay. Alam mo yun, ganyan ako sa'yo. Katulad mo ako dati na mapusok eh. Kaya lumayaw ng 2016 ko. Inalis ko sa isipan ko magnakaw. Inalis ko sa isipan ko yung lahat. Pag nainangamin sa akin, ito po pala. Saan nakukuha ang pagbabago? Sa sarili ko po kung ano yung gusto yung sa pag-aaral. Hindi alam. Agad sa makakuha ko yung pangarap ko. Kaya tol, paglaya mo, isipin mo kung sino ka. Ilalanin mo sarili. We can also see in the video that yung kanyang pagharap sa mga taong katulad niya is nagsisilbing pag-asa para makapagbagong buhay or hindi pa huli ang lahat para magbagong buhay. Dito may papakita na lahat ng tao is meron pagkakataon na ibahin yung nakatadhana or ibahin yung tadhana na meron sila. So, as I watched the video, I can observe that lahat sila is meron pagkakatulad. Dito papasok yung microsystem and macrosystem of ecological theory. Dito pinapakita na every character has a certain influence. Kumbaga na-influensyahan sila ng mga taong nasa paligid nila or ng kanilang environment para mahubog yung kanilang pagkatao. Dito may papakita na there are some na hindi nakatanggap ng proper guidance or love from their guardians or their parents. Kaya yung friends nila or yung environment nila, yung naging sandalan nila or yung naging pinaghugutan nila para mabuo yung kanilang pagkatao and ma-survive yung kinakaharap nilang problema during that time. Yung isa ko pang na-observe dito is yung kanilang society or yung kanilang environment na kinibibilangan. Parang makikita natin na nabibilang sila sa lowest class or yung pinakamababa when it comes to societal status.
Ibig sabihin, ito yung mga tao na nakakaranas ng kahirapan or yung nakakaroon ng problema when it comes financial. So dito, nakakaapekto rin to sa kung paano sila gumagalaw sa kanilang environment. Dito rin naging isang dahilan kung paano nahubog yung kanilang pagkatao. Tulad na lang sa iba is ginagamit nila yung mga illegal na gawain para lang magkaroon ng pera. Yung iba naman is kinagawian dahil lumaki sila sa ganong uri na environment. At yung iba naman is na-impluwensyahan ng mga kaibigan or ng ibang tao.